Maraming nababago sa buhay ng tao sa isang pwedeng mangyari sa loob lamang ng isang araw. Kaya nga sinasabi nila, what a difference a day can make. Hindi tayo nakakatiyak doon sa ngayon, yung bukas pa kaya. James 4:12-13. Now listen. You who say today or tomorrow we will go to this or that city, spend a year there, carry on business and make money. Why? You do not even know what will happen tomorrow. What is your life? You are a mist that appears for a little while and then vanishes. Habang hindi masamang magplano, lalo't negosyante tayo, pero hindi kayo dapat sobrang nakatalaga na yung plano nyo magaganap nga. Dapat may espasyo sa puso natin na nakalaan sa maaaring hindi natin naasahan. Sabi ng James 4, hindi nyo nga alam kung ano mangyayari bukas eh. Sabi niya, ano ka ba? Ano ba ang buhay mo? Para ka lang isang usok. Nandito ngayon, mamaya-maya, naglaho ka na. In a day, a person may pass through a trial like Job. Job, the paragon of wealth, wisdom, health, and everything nice in life. In one day, his life changed. People can face reversals. Ngayon, hindi ko magte-training ka, magsasucceed ka na, hindi ko marunong ka, magiging mayaman ka na. Although, that will increase the possibilities. Ecclesiastes 9:11, sabi ni Solomon, I have seen something else under the sun. Meron pang ibang kakaiba. Akala nyo ba, alam nyo na lahat? Sabi niya, may mga kakaiba. The race is not to the swift or the battle to the strong, nor does food come to the wise or wealth to the brilliant or favor to the learned, but time and chance happen to them all. More forward and more modern versions say, bad luck happens to all. It can happen. Kahit ano pa ang training mo, hindi ka laging guaranteed na mananalo. Kahit ikaw ang pinakamaganda, you don't always win the beauty contest. Kahit ikaw ang pinakamatalino, you don't win yung mga patalinuhan contest. Sabi, may mga minamalas-malas talaga nangyayari. Ecclesiastes 9:12, moreover, no one knows when his hour will come. As fish are caught in a cruel net, or birds are taken in a snare, so men are trapped by evil times that fall unexpectedly upon them. Yung mga isda ba na masasayang naglalango yan, sama-sama, alam ba nila na biglang may lambat pala na pumapaligid na sa kanila at bigla silang iaahon sa tubig nang walang kalaban-laban? Ang mga nagliliparan na ibon, hindi nila alam na ang kanila palang tinutungo ay mga patibong at sila ay nahuhuli. Sabi, marami mga tao na susukol, sila ay nakukulong nang hindi nila inaasahang mga masasaklap na kaganapan sa buhay. Bad times, so-called bad times, can happen. Reversals can happen. Isaiah 32:9-11, you women who are so complacent, rise up and listen to me. You daughters who feel secure, hear what I have to say. In little more than a year, you who feel secure will tremble. The grape harvest will fail, and the harvest of fruit will not come. Tremble, you complacent women. Nagsasabihin dito yung mga babae at maging mga lalaki man na sobrang secure na sa buhay nila. Akala nila ang yaman-yaman na sila. Hindi na mauubos ang kayamanan nila. They don't live only on savings, but they live on the interest of their savings. And some live on the interest of their savings. But economic crash can fall on anybody. Kaya nga mga super yaman bigla naghihirap. Posibleng mangyari yan. Isaiah 47:8-9, now then listen, you wanton creature, lounging in your security and saying to yourself, I am, and there's no one besides me. I will never be a widow or suffer the loss of children. Both of these will overtake you in a moment, on a single day. Loss of children and widowhood. They will come upon you in full measure, in spite of your many sorceries and all your potent spells. May konteksto ang verse. Kinakausap yung mga babaeng naniniwala sila sa mga sarili nilang mga black magic and black arts at mga kapangyarihan. At sinasabi lang, hindi ako mababalo, hindi ako mamatayan ng anak. But ang sinasabi dito ng propeta, bereavement can happen even to these people who feel very secure. Hindi tayo nakakatiyak.
At sabi ng Panginoon sa Matthew 6:19, "Do not store up for yourselves treasures on earth, where moth and rust destroy, and where thieves break in and steal." Pinaghihirapan, ipinupundar ng mga kayamanan can suffer decay. Ang tinatawag natin na nasisira, nabubulok, nagkakaroon ng pagbaba ang value. There could be also loss through thievery. Marami kang iniipon, may magnanakaw pala bigla, hindi mo alam. Maraming uncertain sa buhay. And because of life's uncertainties, the wise people of God will plant more, will diversify. Hindi sila makokontento, magkakaroon ng blind contentment na isa lang ang kanila itinanim. Paano ko yung kaisa-isang itinanim mo namatay? Nagtatanim ka ng marami. Hindi ka lang nagtatanim ng isang uri ng halaman, paano ko yung mga uri na pineste? Nagtatanim ka ng iba't ibang uri ng mga halaman, so you diversify. Do not be complacent. Huwag kang masyadong sitting pretty, relax na relax, at masyadong secure. Kaya ang sabi sa Ecclesiastes 11:6, "Sow your seed in the morning, and at evening let not your hands be idle, for you do not know which will succeed, whether this or that, or whether both will do equally well." Oo, magtanim ka sa umaga habang maliwanag, pero sa gabi, sabi niya, huwag ka pang magpahinga agad-agad. Manahi ka pa, mag-wood carving ka, maglatero ka, gumawa ka ng iba pa mga bagay, para pag yung itinanim mo, hindi tumubo, may iba ka pang pagkakakitaan. Hindi pwedeng iasa sa isang bagay lang ang buong buhay mo, sapagkat maraming pagbabagong nagaganap at madalas sa kanila hindi inaasahan. In common language, you say, don't put all of your eggs in one basket. And extend that, don't put all of your eggs in one person. Huwag mong iasa ang buong kaligayahan mo, buhay mo, security mo sa isang tao. Kahit mahal mo siya at kahit mahal ka niya. Kasi ang pagmamahal ko, minsan ay kumukupas. At kung hindi man kumupas yun, yung nagmamahal sa'yo, biglang nasa gasaan ng pison, namatay, wala rin, lugi ka din. Kaya nagmamahal ka, pero hindi lang isang tao lang ang minahal mo, tinakwil mo ng mga magulang mo dahil nagkaroon ka lang ng boyfriend. At biyuda naman, dahil nagkaroon ka ng bagong bogart sa buhay, tinakwil mo ng mga anak mo, di bali na sila. Sabi ko, kailangan hinahati-hati mo yung pag-ibig, hindi mo inilalagay sa isa lang. Because life is very uncertain. At kawawa ka naman kung yung kaisa-isang iniibig mo ay nawala. Kaya, sabi, huwag isa lang ang inaasahan. Maraming mga bagay. May mga magulang, inilalagay na ang buong pag-asa at future nila sa anak. Inubos na ang lahat-lahat para sa anak. Ay mabait nga yung anak mo, ang napangasawa naman. Di ba? A wife from hell. Pasensya ka. Hindi ka na rin maalagaan. No? So, huwag mo rin inilalagay lahat. Kahit sa anak, kahit sa asawa, kahit sa magulang. Ang totoo, sa Diyos lang natin pwedeng ilagay lahat. Sa Kanya tayo secure. Pero bagamat nagtitiwala ka at nagmamahal, at huwag natin aalisin sa buhay natin yon, maglalaan ka ng kahit konti para sa sarili mo. Kasi hindi ka nakakatiyak na ilalagay mo ang iyong kinabukasan sa kamay ng isang kapwa tao lamang. Kaya ang Proverbs 30:30-31 talks about the woman of noble character. And what's her nobility? She does many things. Nagnenegosyo, namumuhunan, nagbuburda, pero hindi niya nalilimutang magbigay din sa mga kawang gawa, alagaan ang kanyang asawa at mga anak. Hindi lang isa. May mga babaeng ang galing sa business, pero tingnan mo ang bahay, parang sumabog na bulkan, ang gulo-gulo. Ang mga anak, hindi niya naalalaman kung nasaan na. Ang asawa, hindi na maalagaan. Dahil inilagay ang lahat-lahat sa isang interest, business. Meron naman na, inalagaan na lang lahat ng asawa at anak, pinabayaan na yung sarili. Kaya tuloy pag siya itong nakalimutan, sobra din siyang lugi. So sow your seed in the morning, and at evening, let not your hands be idle, for you do not know which will succeed. Marami ka dapat alkansya, hindi mo alam kung alin doon ang butas. Hindi mo alam kung alin ang mawawala. Nag-iingat ka because life has many uncertainties. And because of uncertainties, don't limit and tie yourself with words and deeds. Sabi nga nila, huwag kang mangako, baka ka mapako. Maraming factor na hindi mo control, so huwag mo sasabihin, kayang-kaya ko yan.
O papautangin kita ng puhunan, maibabalik mo ba? Utang ka ng utang, kayang-kaya ko yan. Mahirap yung ganyan mga salita. At personally, hindi ako magtitiwala sa taong nagsasabing kayang-kaya niya. Either that person is a fool and has no grasp of reality, therefore cannot be trusted, or that person is proud, or that person is deceiving you. Kaya hindi katiwa-tiwala yung mga siguradong sigurado ito. Yung mga kukuha ng mga pera nyo, hikaw nyo, invest mo to, siguradong sigurado to. Yan ang mga nakaka 1, 2, 3. Walang sigurado sa ganyang mga bagay. Kaya kung mag-i-invest ka, huwag naman yung kakainin mo bukas, naka-invest na rin. Dahil siguradong sigurado. At paano kung hindi nangyari? Wala kang kakainin bukas. Nagtitira ka. At isang napakahirap sapagkat hindi mo alam ang buhay, do not guarantee someone's debt. Huwag ka nag-garantor sa utang ng may utang. Bakit? Sigurado ka bang kaya niyang magbayad? Sigurado ka bang kung kaya man niya, magbabayad nga siya? At kung kaya mo man ngayon, nagarantihan siya, sigurado ka ba bukas, may kaya ka pa? Kung hindi siya makabayad, paano ka? Kaya ang Biblia, napakalinaw ng turo dyan. Proverbs 22 verses 6 to 7, do not be a man who strikes hands in pledge and puts up security for debts. If you lack the means to pay, your very bed will be snatched from under you. Sabi, huwag kang magiging garantor. Yan yung strike your hand in pledge. May umuutang si A kay B, sasabihin mo kay B, sige, pag hindi siya nakabayad, ako magbabayad. Yun yung garantor. Sabi, huwag niyong gagawin yan. Pagka hindi ka nakabayad at hindi siya nakabayad, pati higaan mo, hihilahin ng mga tao, wala kang mahihigan. Kaya mag-iingat ka sa lagi ka namamagitan between ang nangungutang and nagpapautang, ikaw yung nasa gitna, magulo yan. Yung may mag-a-apply ng trabaho, tapos may nangangailangan ng trabahador, ikaw yung maglalagay ng recommendee. Pagka hindi maganda yung performance ng empleyado, sa'yo nagagalit yung employer. Pagka hindi maganda yung performance ng employer, sa'yo magsusumbong yung empleyado. Kaya hindi ka lagi na lang namamagitan, kahit may recommending powers ka, kasi gugulo ang buhay mo. Kung gusto mong tahimik ka. Ngayon, kung may mga mangilan-ngilan na worth to take risks for, magpakabayani ka. Pero dapat handa ka na maaring maiba lahat yan. Siyempre, nangungutang, matamis ang labi, may dala pang leche plan. Pero pag nakautang na yan, nakakatiya ka ba na mabait pa rin yan sa'yo? No, you are not sure. Hindi ko sinasabi huwag kayo magpahiram o magpautang, pero ihanda nyo ang loob nyo na hindi yan magbabayad. Be prepared for the worst. Para hindi ka kawawa. Isa pa na huwag tayo itong napapako sa salita. Never say never. We do not know. Sabi nga ng mga sa matatanda, huwag magsasalita ng tapos. Baka ka makapos. Sa Ingles, do not talk finish. Nadinig ko yung isang classmate ko nung araw sa inyo, do not talk finish. Ako, ano? Huwag ka magsasalita ng tapos. Ha, ganun ba yun? Basta do not talk finish. James 5:12, let your yes be yes and your no be no, or you will be condemned. Huwag kang nagpa-final dahil hindi mo alam. May mga magulang, naku, sa anak ko, pag sa kanya nangyari, itatakwil ko yan. Malay mo, mangyari nga. Huwag tayo nagsasalita ng ganyan. And do not swear. James 5:12, above all, my brothers, do not swear. Not by heaven, or by earth, or by anything else. Why? Because you do not know. You are not sure. Still with words and deeds, do not commit too much and too soon. Huwag kayo agad-agad na nagko-commit. Nanangako. Tapos sabi sa'yo, di ba pangako mo? Di ba sabi mo? Proverbs 6:1-4, my son, if you have put up security for your neighbor, if you have struck hands in pledge for another, if you have been trapped by what you said, and snared by the words of your mouth, then do this, my son, to free yourself, since you have fallen into your neighbor's hands. Go and humble yourself, press your plea with your neighbor. Allow no sleep to your eyes, no slumber to your eyelids. Free yourself like a gazelle from the hand of a hunter, like a bird from the snare of a fowler. Nakakita na ba kayo ng usa na hinuli ng isang hunter? Talagang lahat ng lakas niyan gagawin para humulagpos, para makawala. At yung ibon na natrap, talagang magkakakampay, lilipad, pipilitin niyang makawala. Sabi, kung nakapagsalita kayo't nakapangako at nakapag-guarantee, bawiin niyo agad.
Huwag kayong matulog, huwag kayong magpahinga, palayain nyo inyong sarili sa pagkakaimbilanggo dahil sa inyong salita. Kami yung ganun. Mahirap yung nagko-commit ka. Very especially when people want something from you, when people want your yes, keep your options open. Don't say yes at once. May gusto makipag-date sa'yo, don't say yes. Say, I shall see. Baka ngayon, gusto mo, bukas ayaw mo na pala, nag-yes ka na. Huwag kang commit ng commit. Kasi mahirap umatras. Pagka ikaw ay may kapangyarihan, ikaw ay boss, ikaw ay may kayamanan, may impluensya, ang mga tao laging gustong ikaw ay paikutin para yung lakas mo magamit nila, ma-exploit ka nila. So you say, I shall see. I shall think about it. May gusto mag-recommend sa'yo, tanggapin mo naman to sa trabaho. You say, I shall see. Let me study. Huwag kayong yes ng yes. Kasi naka-yes ka na, tapos saka mo palang malalaman yung mga disadvantages. Kawawa ka ngayon. Because of life's uncertainties, be kinder. Be gentler. Or if you are not yet kind, be kind. Be gentle. 1 Thessalonians 5:15, make sure that nobody pays back wrong for wrong, but always try to be kind to each other and to everyone else. Why be kind? Because maybe today you can afford to be kind. Why gentle? Maybe today you can afford to be gentle. You do not know if you could afford the same thing tomorrow. So now that you can plant, gawin mo na. Pwede ka magpautang ng loob ngayon, di magpautang ka na ng loob para kung bukas ikaw nangangailangan naman ng konting sukle, may naipautang ka na. Habang kaya mo maging mabuti at maging mabait, gawin mo na, hindi ka sure kung bukas kaya mo pa yon. Meron ka ngayon pwedeng ibigay, give to people. Nakapagbigay ka na. Bawian ka man ng kapalaran, nakapagtanim ka na sa iba. Kesa sa habang meron ka, ang kunat-kunat mo, ang damot-damot mo, tapos binawi din sa'yo ng langit lahat, wala ka malang nagawa ng mabuti. So ngayon, wala malang nagsusukli sa'yo. Kawawang-kawawa ka naman. Proverbs 11:24, one man gives freely, yet gains even more. Another withholds unduly, but comes to poverty. Isang hiwaga ng buhay. Meron nga naman pala bigay ng bigay, pero magtataka ka, lalo naman siyang nagkakaroon. Meron naman ang kunat-kunat, ang damot-damot. Sobrang mag-impok at mag-ipon para sa sarili lang, pero siya pa itong naghihirap at siya ang nagdarahop. Hindi ko mo kuripot yung mayaman. Hindi ko mo palabigay na uubusan. Mahiwaga ang buhay. So give to more people. Don't just give to people, but give to more. Kung isa lang yung binibigyan mo at nilimot ka, kawawa ka naman. Kung marami ka namang nabibigyan, kalahati man nun, makaalala sa'yo, you have better chances of being happier. Hindi yung magulang ka, isang anak mo lang yung paborito, siya lang pag-aaralin mo, siya lang bibigyan mo ng lahat. Yung iba, hindi na. Tapos kung mandatanda ka, biglang nag-astronaut yung paborito mo at hindi na nakabalik, nasa buwan, paano ka na ngayon? Kailangan marami kang binibigyan. Ecclesiastes 11:2, give portions to 7, yes, to 8. For you do not know what disaster may come upon the land. Katalinuhan ni Solomon. Sabi, damihan mo ang binibigyan. Hindi mo alam kung alin dyan ang may sukle. And you do not know when you might be the needy one. Ngayon, kung napakabusilak ng iyong puso, gusto mo lang magbigay na wala kang inaasahang kapalit, di lalong mabuti, magbigay ka ng magbigay. Pero kung hindi naman busilak ang puso mo, at least maging matalino ka, magbigay ka pa rin. Kasi hindi mo alam, baka mamaya ikaw ang mangailangan. Because of life's uncertainties, fortify and strengthen yourself. Physically. Marami tayong hindi alam na mangyayari, kaya kung kaya mo palakasin ang sarili mo, palakasin mo na. Magtulog ka ng magtulog. Hindi mo alam kung next week may mamamatay ka palang kamag-anak at ikaw maglalamay araw-araw. Hindi mo alam. So mag-ipon ka ng lakas. May pagkain, kainin mo ng kainin. Hindi mo alam kung bukas may salot na, wala palang pagkain. Kailangan palakasin mo ang sarili mo. Habang bata ka pa, habang kaya mo, kumain ka ng mga tama. Dumarating yung panahon na wala kang gana, wala kang pambili, pero at least, nasa loob na ng mga bawat cells mo yung mga vitamina. Hindi mo nahahanapin pa dahil nandun sa loob mo yan. Palakasin mo ang katawan mo. Habang kaya mo maghagdan ka ng maghagdan. Hindi mo alam kung kailangan mo yung lakas na yun later. Of course, it is clinically proven that the more athletic you are, the more physically fit, the more you survive surgeries, the more you survive medical attention, the more you survive difficulties.
Kaya kung kaya mong palakasin ang sarili mo, palakasin mo ang palakasin, sige na. Habang pwede. Kung kaya mong maka-afford ng mga organic na mga bagay, yun na ang gawin mo para hindi ka naglalagay ng lason sa katawan mo, naglalagay ka ng pampalakas. Pag dumating yung panahon na kailangan mo, may mawi-withdraw ka from your own body. 1 Timothy 4:8, for physical training is of some value. Mahalaga yan, pinapakinabangan din. Palakasin mo ang sarili mo mentally para maunawa mo ang marami pang mga bagay na darating sa buhay. Proverbs 23:12, apply your heart to instruction and your ears to words of knowledge, especially knowledge of God's word, which will guide you in many difficult days. Fortify and strengthen yourself emotionally. Sapagkat ang mundo'y bayan ang hinagpis, sabi ni Balagtas, mamamaya'y sukat tibayan ang dibdib. Kaya kailangan mag-practice ka. Strengthen your heart, understand life, and practice even grief. Pati kalungkutan, pinagpa-practicean para pag dinagukan ka ng sobrang lungkot, may practice ka naman. Magsusurvive ka. Ecclesiastes 7:2, it is better to go to a house of mourning than to go to a house of feasting. For death is the destiny of every man. The living should take this to heart. Sabi ko, may party dito, may lamay doon, sa lamay ka magpunta. At nang habang tinitingnan mo yung bangkay, yung atahol, at inaamoy mo ang kalatsutsi, no? Maalala mo man lang, mangyayari rin sa'yo yan. At dahil doon, mapaghahandaan mo. O maalala mong mangyayari yan sa kapwa mo, at dahil doon, maihanda mo ang loob mo sa ayaw mo man na maganap, na paghihiwalayin kayo dito sa mundo ng kamatayan. Kaya kung mamahalin mo, mahalin mo na. Paglilingkuran mo na, para pag biglang namatay, wala kang pinagsisisihan. Handa ka. At may mga practice ka na ng mga kalungkutan. Pag dumating yung tunay na malaki, hindi bigla. Nasasanay tayo. Kaya yung mga bata, maganda may mga pets. Tapos namatay si pet, nalungkot si bata, practice niya yon. Pagka isa-isa nang nangamamatay ang mga mahal niya sa buhay na human beings, meron na siyang konting rehearsal. Mas tumitibay siya. Kailangan naghahanda tayo dyan. And of course, we strengthen ourselves spiritually. Katulad ni Jesus, Luke 2:52, and Jesus grew in wisdom and stature and in favor with God and men. There was physical, emotional, social, mental, and spiritual growth. Balance. Because of life's uncertainties, extend your base, your network, your connection. Hindi mo alam ang mangyayari sa buhay. So make and keep friends. Friends divide our sorrow and multiply our joy. And of course, friends can mean your husband or wife, can mean your brother or sister or relative or workmate. Kailangan kaibigan mo sila. Masarap ang may kaibigan. Ecclesiastes 4:10, if one falls down, his friend can help him up. But pity the man who falls and has no one to help him up. So ang marunong na tao, hindi lang nagsisave ng pera, hindi lang kumikita at nag-iimpok ng pera, kumikita at nag-iimpok din siya ng mga kaibigan. Mga kaibigang matitino, mahuhusay, tinutulungan, nakikipagtulungan. At kung babalik na rin natin yan, mga kapatid, because life is so uncertain, do not make and do not keep enemies. Ang gulo na nga ng buhay. Pwede ka nang tamaan ng kidlat nang wala kang kamalay-malay. Tapos pwede ka rin tamaan ng bala ng kalaban mo. So bakit ka gumagawa ng mga kalaban? Ba't mo dadamihan ang mga posibilidad na gumulo, mahirapan at masaktan ka? Proverbs 20:3, it is to a man's honor to avoid strife, but every fool is quick to quarrel. Isang malaking karangalan na kaya mong umiwas sa gulo. Pero pag hangal ka, palainitin ang ulo mo, palababag ka, mahilig ka makipag-away. Umiiksi ang buhay mo, dumadami ang panganib, o kaya kumukonte ang potential helpers. Very especially, don't quarrel with relatives, or neighbors, or workmates, because you must live your life with them. Napakalaking kahangalan na sa sarili mong asawa ay naaway mo, sarili mong biyanan, sarili mong anak, magulang, kapatid, kasi sagot hindi, kahalo sila sa buhay mo. So parang swimming pool mo na nilalagyan mo ng lason, wala ka naman choice, doon ka rin lalangoy.
So bakit ka makikipag-away sa neighbor na araw-araw dumadaan ka sa tapat niya? Binubuhusan ka ng urinola pag dumadaan ka? Gusto mo ba yun? Kaya sa hagisan ka ng mga bulaklak at mga hasmin pag dumadaan ka? Napakalaking kahangalan niyang makipag-away. At lalo yung makipagtarayan, makipagpasikatan, at mag-maintain ng away. So if you are wise, and because life has many uncertainties, you want to increase your security, do not needlessly annoy or inconvenience. Do not needlessly disturb or offend or alienate people. Romans 12:18, if it is possible, as far as it depends on you, live at peace with everyone. Pagpayapa yung relasyon sa tao, mas makakatulog ang mahimbing. Baka bigyan ka pa niya ng unan. Pagising mo, padala ka pa niya ng merienda. Pagkakalaban mo siya, hindi ka makatulog dahil baka kanya pukpukin habang ikaw ay nahihimbing. Kaya nakakapagtaka yung mga tao na mahilig mang-away. May kilala pa ako, alam niyo yung pinagmamalaki, ang specialty daw niya, manginis. Yung Raymond, tuwang-tuwa ka na kinakainisan ka at ang galing-galing mo manginis, di puro kabwisita ng darating sa buhay mo dahil nang-iinis ka eh. Pero may mga ganong tao, they are so foolish that they even take pride in such a horrible habit. Because life is so uncertain, be friendly to the king. Be friendly to the powerful. Liba na lang, sobrang sama na ng powerful na hindi ka na kailangan makipag-friends dahil pag pinarusahan siya ng impyerno, madadamay ka na. Proverbs 24:21-22. Fear the Lord and the king, my son, and do not join with the rebellious. For those two will send sudden destruction upon them, and who knows what calamities they can bring. This is a very personal counsel. Unless grave morality is already at stake, be friendly with those who are powerful because they can harm you. Yung iba nakakapagtaka, kamag-anak, may yumayaman na kamag-anak, umaasenso, dahil naiinggit, inaaway, hindi pinapansin. Hindi mo alam, mamaya, na emergency ka, kailangan mo ng pera, siya pala makakatulong sa'yo. Bakit mo inaaway? Yung mga iba, pag umaasenso na yung kaibigan nila o kamag-anak, nilalayuan. O kaya ipinapakita, hindi ako impress sa'yo. Wala kang kwenta sa akin. Samantalang, ang dami-dami nilang mapapakinabang kung friendly sila with those people. Umaandar kasi pride, foolishness. Tsaka kung minsan, nakikita mo halba sa mga kamag-anak mo, sa mga kaibigan mo, meron talagang may potential umasenso. Abay, kung marunong ka, kung hindi mo man yun awayin o hindi ka man makipag-friend sa kanya, at least huwag mo siyang awayin. Kasi makapangyarihan siya eh. Kung masyado kang idealistic, mangga ka ng mangga sa power, pwede ka siguro magka-monumento, pero patay ka rin. Ano mo naman yung monumento mo na patay ka? No? So, hanggat maaari, be at peace with people who have force or power, especially over you. Marami mga mayayabang na empleyado, nakikipag-away sa manager, tapos magre-resign, tapos gutom. Tanong ng tanong, huy, hanap naman akong trabaho, bakit nakaaway kayong manager ko? Ano naman ang guarantee ko na hindi mo aawayin yung susunod? Ako pa ang re-recommenda sa'yo, tas ganyan yung ugali mo, wala kang makasundo. Alam nyo, talagang ang point of view lagi ng mga nasa baba, napakasama nung nasa taas. Ang point of view naman ng nasa taas, napakatamad nung nasa baba. Laging ganun yun. Magkaiba ng point of view yan. No? Kasi magkaiba yan ang hatian sa tubo ng kumpanya eh. So magkaiba yung pananaw. Pero tandaan nyo, empleyado kayo, magpakadino kayo, makipagkaibigan kayo sa mga may kapangyarihan sa inyo. Hindi ang yabang-yabang mo. Meron nga isang nag-text sa akin isang araw, hanap nyo naman akong trabaho, bakit? Ang yabang-yabang ng supervisor ko. Nasa pawa ng yabang mo. No? Kaya naiinis ka dahil mayabang ka rin. Siyempre, kaya ka naiinis sa mayabang. Ang magnanakaw ay galit sa kapwa magnanakaw. Pero habang nandun ka, kailangan mo yung trabaho, magpaka-humble ka. Kailangan mo eh. Ang tao kailangan marunong. Hindi pride mo lang lagi ang papaandarin mo. At ang daming ganyan, resign ng resign. Tapos gutom. Mahirap yun. Kailangan marunong kang makibagay, lalo sa may kapangyarihan. It is a fact of life that you must accept that those who are powerful are always right, whether you agree or not. No? Because might makes right in the many value systems of the world. At kung i-insist mo lagi yung value system mo, ikaw ba yung may kapangyarihan? Kung wala, adjust. Napakahalaga na kinikilala natin na maraming uncertainties,
pinapatibay mo yung buhay mo, pinapatibay mo yung hawak ng mga kuko ng paa mo sa lupa para hindi ka tumba ng tumba. At huwag kang bumabangga sa pader, lalo't hindi naman talaga kailangan. And because of life's uncertainties, attach to what lasts. Attach to what are certain. Especially attached to God. Malachi 3:6, I, the Lord, do not change. So you, O descendants of Jacob, are not destroyed. Remember, God does not change. At pag pinag-uusapan natin na uncertainty, mga kapatid, makinig kayo mabuti. Uncertain lang yon sa atin, pero certain yon sa Diyos. Hindi natin alam, pero alam ng Diyos. Hiwaga sa atin yon, pero sa Diyos hindi. So sa Diyos ka kumapit. Hindi mo alam yung daan, ang dilim-dilim, kumapit ka sa Diyos. Dahil hindi naman siya pwedeng madulas, hindi siya pwedeng madapa, at hindi siya pwedeng mahulog. Doon ka manalig. Huwag kang mananalig sa sarili mong pananaw o point of view o opinion pagka bumabangga ito sa malinaw na katuruan ng Diyos. Dahil yan ang talagang pader na pag binangga mo, durog ka. Walang mangyayari sa'yo. Sumunod ka na lang. Napakaraming patotoo sa ating paligid. Mga taong lumalaban sa Diyos, mga taong lumalabag sa kalooban ng Diyos, nabubuhay sa paglabag sa magandang kalooban ng Diyos, maghihirap, mahihirapan, masasaktan, magdurusa, magkakadurog-durog, magkakawasak-wasak, babalik din sa Diyos. Wala ka naman choice. Pwede ka bang hindi bumalik? Habang nagkakaluray-luray-luray ka? So bakit mo pa sisikaping labanan yan? Ipunong-puno na tayo ng mga patotoo noon hanggang ngayon ng mga taong gumulo buhay dahil hindi na sumusunod sa Diyos. Bakit kailangan ka pa makipag-contest? Attach to what is good. Why? Because good will always be fashionable. Because God is good. Mamimili ka, kanino kaya ako sasali? Sa masama at sa mabuti? Siyempre, sa mabuti. Kasi Diyos ay mabuti. Nananaig man panandali ang masama, hindi yun magtatagal. Hindi yun pwedeng laging uso. Napapagod ka man sa paggawa ng tama, tama pa rin ang gawin mo. Kasi nasa panig ka ng Diyos. Galatians 6:9, let us not become weary in doing good. For at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. Yan ang isang bagay na tiyak. Ang mabuting itinanim, mabuti ang bunga. May mga halaman kasi matagal mamunga. Nagtanim ka ng lansones ngayon, siyempre hindi mamumunga yan next year. Mga 7 or 8. Kung grafted, baka 5. Pero hindi pwedeng agad-agad. Pero mamumunga yan. At pag nagsimula na yung mamunga, namatay ka na lang at lahat, namumunga pa yan. Yun ang maganda doon sa matagal magbunga. Pag naman nagsimula, tuloy-tuloy na. Attach yourself to truth. Attach yourself to eternity because these things are permanent. And very importantly, in a practical way, attach yourself to God's Word. Nagbabago ang panahon, pero hindi ang diwa ng salita ng Diyos. Matthew 24:35, heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. Pwedeng panghawakan, pwedeng tindigan, pwedeng asahan ang salita ng Diyos. Well, life can have uncertainties, but you must never forget that life also has certainties. Maraming mga hindi tiyak at nagbabago, pero marami ring tiyak at hindi nagbabago. Like God, the good. Like truth and eternity and eternal life, they are all certain. Walang contradiction dyan. May certain, may uncertain. At lahat nung nandito sa kabilang dulo at nandito sa kabila at nasa pagitan nila, lahat yon totoo pa rin. Truth and reality is not just a point because truth and reality can be bipolar. Two distant points and all other points between them are all equally real. Nakakalungkot yung tao na isa lang ang point of view, ito lang naiintindihan. Yung kabaligtaran, hindi. Hindi niya tuloy na-appreciate yung mga nuances between. Hindi laging black or white lang ang buhay. Talagang may mga shades of meaning. Both extremes are part of each other and they are part of one reality. So pagka nalilito kayo, saan ba ako? Dito sa certain, sa uncertain, sa night o sa day. Di ba? May pangapagitan yan. Sa cold o sa hot. Just calibrate where to stand at a given time and place. Where do you stand between hot and cold? Pareho naman totoo yan
E di dun sa kapakipakinabang sa'yo, habang hindi mo sinasalungat ang Diyos, doon ka sa kapakipakinabang. Kailan ka pipili? Sa natahimik o nagsasalita? Pareho rin naman na godly yun. E di dun sa kung ano yung magbibigay sa'yo ng pinakamaraming kapakinabangan at sa iyong kapwa rin. At magbibigay ng luwalhati sa Diyos. What is true and what is right need not always be absolute. Everything has a context. Kita nyo kahit sa Bible, masamang pumatay. Pero pag inutos ng Diyos, uhusin niyo mga yan, hindi masama. Dapat kumakain ka, pero pagka in-a-godly way, nag-fast ka, mabuti rin yun. Mga extremes yan, magkakabaligtad. Ha? Sinabing, sundin ang iyong mga magulang, mahalin. Pero sinasabi din ni Jesus, those who left mother or father because of me will be blessed. So, alin doon? Parehong totoo yun. So, alin doon ang angkop at bagay sa'yo, doon ka pipili. Those that absolutize everything, paint themselves into a corner, limit themselves and limit others. And they can make life so much less interesting, so much less enjoyable, in fact, so much more difficult. Ang tanong, mga kapatid, anong mga uncertainties ang pinag-aalalahanan nyo? What uncertainties scare you? What uncertainties rob you of peace? Maraming uncertainties, pero panghawakan natin what is certain, and that is God. Now, concerning things that are really uncertain and you can never control, diniscuss na natin ang mga dapat gawin. Maximize your potential, strengthen yourself, minimize your errors, make many investments, be as friendly as possible, then you minimize, you mitigate all the negative effects of uncertainties. Uncertainties are there, pero Diyos din ang pumayag na nandyan yan, may kapakinabangan din yan. Kung ating hahanapin kung ano man yun. But what uncertainties do you have right now? Stand on something that will see you through any and all uncertainties, and that is faith. Meron tayong pinakamabisa na panglaban sa mga bagay na hindi tiyak, yun ay ating pananalig. Faith is the assurance of things hoped for. It is the evidence of things not seen. Kaya kung meron tayong pananalig, lakasan pa yan, payamanin, lakasin, sapagkat yan ang tunay natin na proteksyon laban sa mga uncertain things in our lives. Ama namin sa langit, ano man ang mga uncertainties na nagpapahirap sa loob ng iyong mga anak? Nagbibigay ng mga takot, alalahanin, pangamba, pag-aalala. Paalala mo sa amin, Lord, na nandyan kayo, you are God, you are permanent, you are certain, your words can be relied upon. Ituro mo sa amin, Panginoon, na unang-una sa iyo sumandal, sa iyo manalig, sa iyo sumunod. At hayaan namin maghari sa buhay namin yung diwa na yung salita, na ma-apply namin ito sa paraan na productive, fruitful, good for us, and glorifying to you, and also good to our fellow men. Payapain mo kami, palakasin, laban sa mga bagay na hindi tiyak. At turuan mo kaming tibayan ng paghawak sa iyo, kayo na tiyak, na tiyak, na tiyak. At nawa, Panginoon, dahil maraming mga bagay na hindi tiyak sa buhay, maging marunong kami, patibayin ang sarili, damihan ng aming mga kakampi, ubusin o alisin namin ang pakikipag-away, at nang sa ganon, mas maraming pagkakataon na pasukin kami ng grasya kaysa gulo. Ituro mo sa amin pa mga personal application ng mensaheng dahil may maraming bagay na uncertain, what should your people do so that life may happen as you want it to happen? We can be what you want us to be, and we can live to the fullest and give you maximum glory. Magbulay-bulay tayo, mga kapatid. What will you do? Because life is full of uncertainties.